Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John, chapter 5, verse 14. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihang itong, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Panatilihing malusog ang ating pangangatawan. Ngayon, isa po sa ipinangako ng Diyos sa atin ay yung tayo po ay maging healthy, magkaroon ng mahabang buhay dito po sa lupa. Masusumpungan niyo po yan sa Deuteronomy chapter 11 verse 21. Sabi po dyan ng Panginoon sa mga Israelites, "So that your days and the days of your children may be many." At ang sabi po sa Psalm 91 verse 16, "With long life will I satisfy him." So, covenant promise po ng Lord yan sa atin, mga believers. At makikita rin niyo po sa Isaiah 40 verse 31, kayang i-renew ng Lord yung atin pong kalakasan. Katulad ng sa kabataan, sabi sa Psalm 103 verse 5. Ngayon, sabi nung iba, di ba pastor, normal lang naman sa tao ang nagkakasakit. Totoo po yan. Yan po ay bunga ng fall o ng pagkakasala ng ating mga ninuno. Pero lagi niyo pong tatandaan ng ating Panginoon po ang ating manggagamot. Ipinangako niya po yan sa Israel sa Exodus 15:26. At kung tayo po ay susunod sa Kanya, tayo ilalayo niya sa mga karamdaman. Yung pong sinasabi ng Exodus 23:25. Kaya nga po ako naniniwala na ang pagparito ng Panginoong Hesus ay naparito siya upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, at kasama diyan yung pong kagalingan sa ating mga karamdaman. Kung i-define niyo po yung salitang disease, makikita po ninyo dalawang salita yan eh. This is. Ibig sabihin, dito sa buhay na ito, pwede kang makaranas ng discomfort dahil dyan sa karamdaman na yan. Nakakaawa nga po na maraming tao na nabuburden sila ng sickness. Nakikita ko po na marami nagsasuffer physically, mentally, even financially. Minsan yung kakainin na lang, ibibili ng pagkain, ibibili pa ng gamot dahil lang merong sakit. At ayaw ng Lord na tayo po ay alipin ng burden ng sickness. Gusto ng Lord makalaya po tayo dyan. Kaya paniwalaan natin yung ipinangako ng Lord na new covenant. Na kung saan pwedeng ma-experience natin dito sa pagparito ng Panginoong Hesus yung pong biyaya na tayo po ay mapagaling sa ating mga karamdaman. Kumbaga, nangako ang Panginoon sa mga Israelites noon, lalo na ngayon sa atin na nasa New Covenant, na mayroong masigit na magagandang pangako, sabi sa Hebrews chapter 8 verse 6. Ngayon, kung titingnan niyo po, may dahilan kung bakit maraming masasakitin. Unang-una po yung kasalanan. Pangalawa, yung tinatawag na sumpa. Yung sinasabi nila, ay lahi nyo yan. Yung maling pamumuhay. Yung mga bisyo at mga maling gawain. Aanihin mo yan, kapatid. Kasi malinaw sabi ng Biblia, kung ano yung itinanim mo, siya mong aanihin. Sa Galatians chapter 6 verse 8, sabi diyan, "The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction." So malinaw po yan. At marami nagkakasakit dahil hindi sila faithful sa Lord. Binibreak nila yung covenant nila kay Lord. At marami kaya rin mas sasakitin dahil sa may mga itinatagong kasalanan. Kumbaga, yung mga lihim na kasalanan yan talagang walang ibubungang mabuti yan. Pahihirapan kanyan. So, paano tayo mananatiling malusog? Unang-una po, obedience. Pagsunod sa Panginoon. Stop sinning. Katulad nung sinabi ng Panginoon doon sa lalaki na pinagaling niya sa John chapter 5 verse 14. Confess natin yung ating mga kasalanan kung tayo nagkamali. At hanggat maaari po, sundin natin ang Lord sa lahat ng kanyang
sinasabi sa kanyang mga salita. Pangalawa po, keep the word in your heart and your mind. Yun po sinasabi ng Proverbs 4 verse 21 to 22. Sabi diyan, do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to a man's whole body. Kailangan po yung isipan natin laging puno ng salita ng Diyos. Pag malinis po yung inyong isipan at puso, ay healthy po kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ano po? At ayusin po ninyo yung mga broken relationship. Huwag kayong magtatanim ng galit, sama ng loob. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 31, ano po? Pag ayos po yung puso natin, madali po sa atin ang maging malusog. Ano po? At huwag kayong magkakasala. Ano po? Na yung magtatanim kayo ng galit sa inyong kapwa, ano po, at pahihirapan nyo yung inyong sarili ng mga bitterness na yan, ano po, hanggat maaari po, i-restore nyo po yung mga broken relationship para po healthy yung ating puso. Ano po? Pangapat po, take care of your body. Ingatan ninyo ang inyong katawan. Offer it to the Lord as a living sacrifice. Ipagamit po ninyo sa paglilingkod sa Panginoon ang inyong mga katawan. Pagpapalain po yan ng Lord. Ano po? Pananatiling malusog ng Panginoon. Panglima, kailangan committed tayo sa ating covenant kay Lord. Ano po? Kasi dun po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 29 to 30, in-explain po diyan bakit marami ang masasakitin sa kanila at yung iba namatay na. Sabi dito kasi hindi sila tapat sa kanila pong pagganap ng Lord's Supper. Nagkakasala sila, nagko-communion sila, pero hindi naman sila tapat sa Panginoon. Kaya alam niyo po, napakahalaga na intindihin natin na ang Diyos po covenant keeping tayo po sa New Covenant ngayon, inaalala natin yan sa pamamagitan po ng pag-celebrate ng communion. Kaya ang mahalaga po dyan sa James chapter 5 verse 16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Yan naman ang pangako ng Lord. Ano po, kung tayo po ay tapat sa Kanya, tayo namumuhay ng may pagsunod, ang sabi ng Biblia, tayo ay Kanyang pagagalingin. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa mga paalalang ito, Panginoon. Nais namin manatiling malusog at walang sakit. At ang buhay namin, ang aming kalakasan, may paglingkod namin sa iyo na nagbigay sa amin ng bagong buhay at kagalingan. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanang aming tinanggap today. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.